Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204, ipinag-utos na ang pag-aresto kay Senadora Laila De Lima, dating Bureau of Corrections OIC Rafael Ragos at Ronnie Dayan. Ito higil sa kasong may kinalaman sa munoy illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Ang detalye sa report ni Julius Disamboron. Nasa Senado Live, Julius! Salamat at magandang gabi, Cathy and Aljo. 2:00 nga ngayong hapon, naglabas na ng warrant of arrest si Executive Judge Juanita Guerrero. Yes, Cathy and Aljo, no, naglabas nga na ngayong 2:00 ng hapon itong si Executive Judge Juanito Guerrero ng Muntinlupa Regional Trial Court ng warrant of arrest branch 204 po ito laban kay dating Justice Secretary at ngayon Senadora Laila De Lima, NBI official Rafael Ragos at Ronnie Dayan. Ayon sa Muntinlupa City RTC, sapat ang probable cause para sa pagpapalabas ng warrant of arrest na ito. Dito sa mismong fifth floor ng Senado ay nakaabang at nakaantabay itong mga kagawad ng media, gayon din yung iba pang mga individual dito para nga dito nga sa paghahain ng warrant of arrest para nga kay Senadora De Lima. Kanina din ay naandito ang ilang mga taga-suporta ng Senadora. Ikinalungkot at ikinadisappoint naman ang kampo ng Senadora, partikular po ni Attorney Alex Padilla, ang pagpapalabas ng warrant of arrest sa Senadora. Ayon naman po kay Senate President Coco Pimentel, kahit nasa loob po ng piitan ang Senadora ay maaari pa din niyang magawa o magampanan ang lahat ng kanyang tungkulin bilang isang senador. Ipinunto din ng Senate President na dapat i-observe sa pagsisilbi po ng warrant ang tamang pakikipag-ugnayan at respeto po sa magkabilang kampo. Ayon naman po kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, hindi kailanman daw nagpakustodiya ito naman pong si Ronnie Dayan sa DOJ, kaya ikinukonsidera siya ngayong at large at wanted. Para naman po sa DOJ, ang kasalanan daw po talaga nitong ni Senadora De Lima ay ito pong pagkakasangkot niya sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison o NPP. Hindi din daw naghain ng kampo ng Senadora ng counter affidavit. Ito po yung legal document na kinukonsidera ng korte para po sa probable cause. Para naman sa kalihim, maaari daw arestuhin nga ang Senadora dito po sa Senado, pero kailangan ng koordinasyon sa Senate Sergeant of Arms. Ilang tauhan din po ng Volunteers Against Crime and Corruption na pag-alaman po natin ang siya na pong nagtungo kanina sa Muntinlupa RTC Branch 204. Naghahanda na din daw po ang mga tauhan ng CIDG NCR para sa pagbibigay seguridad kay Senadora De Lima. Samantala, sa iba pang balita, nagkomento naman po si Secretary Aguirre sa lumabas na ulat kaugnay umano ng panunuhol ng isang dating senador at kongresista na pawang na sa Partido Liberal daw po. Ito yung 100 million na peso bribe sa ilang high-profile inmates para mabaliktad o maiba. Ito pong kanilang testimonya laban po sa senadora bago po itong itinakdang February 25 kung saan nga po may kaugnayan sa EDSA People Power Revolution at makahikayat po ng mga tao. Pakinggan po natin ang pahayag po ni Secretary Vitaliano Aguirre II. Tinawagan sila na hindi inmate. Sinabi doon sa tinawagan na yun na tatawag yung congressman. So tinawagan naman. At doon nga inarinig doon sa mga 8 inmates na naka-speakerphone kasi pumayag naman yung tumawag kung pwedeng speakerphone So in speakerphone siya. Narinig nung lahat ng 8 inmates yung kanilang offer ng 100 million. Kada isa yun? Tinanggihan, buong kwan. Ilan po dun sa mga inmates na tumistigo po laban kay Senadora De Lima ay sina Herbert Colanco, Engelbert Aseñas Doreno, Vicente C., Jojo Balicad at Peter Co. Antabayanan pa din po ninyo po dito sa PTV News ang pinakahuling detalye kaugnay po dito nga po sa pagsisilbi po ng warrant of arrest laban kay Senadora Laila De Lima. Mula dito sa Senado, live para sa PTV News, Julius Disamboron. Salamat Julius Disamboron. Ang
pag-alam ko po, this kind of offenses are not bailable because the penalty, if you are found guilty, is reclusion perpetua. De Lima is facing 3 cases for violating the Dangerous Drugs Act in connection with her alleged involvement in the drug trade at the New Bilibid prison. Aguirre defends the filing of the cases with the lower court and not with the Sandigan Bayan. These offenses belong to the exclusive original jurisdiction of the Regional Trial Court. Wala pong jurisdiction dito ang Sandigan Bayan. Aguirre also says the complaint filed by the NBI against Kerwin Espinosa and De Lima was dismissed. This is in connection with Espinosa's allegation De Lima received money from him to fund her senatorial campaign. The DOJ panel instead directs the NBI to further investigate Kerwin's claim. The DOJ panel also dismissed the complaint against former Undersecretary Francisco Baraan due to insufficiency of evidence. Also, the charges against inmates Peter Co, Herbert Colango, and Gilberto Odorano, Jojo Baligat, and Vicente C. are dropped. They will serve as the prosecution's witnesses. Aguirre makes it clear there's nothing political in the filing of cases against De Lima. Ito po ay hindi politika. Hindi po ito produkto ng politika. Ito po ay produkto ng trading sa droga. Asked if he's confident De Lima will be convicted, Hindi po naman to file ng National Prosecution Service kung hindi merong probability na ito'y na siya ay mahatulan. De Lima for her part is expected to put up a legal battle to block her arrest. Anjoli Mario, CNN Philippines. Muntinlupa. Iginiit ng Malacanang na ang pagpapalabas ng arrest warrant laban kay Senadora Laila De Lima ay pagpapakita lamang na may probable cause ang kasong inihain laban sa kanya kaugnay ng umano'y paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo, dapat i-welcome ito ng Senadora bilang pagkakataon para liwanagin ang mga akusasyon laban sa kanya. Git pa ng kalihim, ito na ang tunay na laban at hindi sa media kung saan nagagamit umano si Pangulong Rodrigo Duterte. Pagtiyak pa ni Panelo, isa rin itong patunay na umiiral ang rule of law sa ilalim ng Duterte administration. Taliwas umano ito sa pagpapatupad ng pag-aresto kay dating Pangulong Gloria Arroyo sa kabila ng kawalan ng criminal charge o warrant of arrest. Ipinatupad niya ang warrant of arrest sa Senadora alinsunod na rin sa ipinalabas na kautusan ng korte. Tiwala naman si Panelo na ipagkakaloob ang due process kay De Lima dahil batay sa konstitusyon, mananatili itong inosente hanggat hindi napapatunayang guilty sa kaso. Kinilala ng Malacanang ang ulat ng British Broadcasting Corporation o BBC na kasama Pilipinas sa 5 bansa sa buong mundo na most welcoming. Batay sa BBC, dahil ito sa mayamang kultura ng Pilipinas at pagbibigay ng maraming oportunidad at pakikipagkaibigan sa mga dayuhan. At ayon sa Department of Tourism, 6 na milyong turista ang bumisita sa Pilipinas noong 2016 kumpara sa mahigit 5 milyon noong 2015. The BBC just rated the Philippines among the world's top 5 most welcoming countries. The Philippines is among the 5 world's most welcoming countries, according to the British Broadcasting Corporation. It cited the Philippines' going-out culture, which gives expats plenty of opportunities to make friends. The Department of Tourism reported that almost 6 million tourists arrived last year, compared to 5.3 million in 2015. Excuse me. We hope to boost visitor arrivals to 12 million by the end of the President's term in 2022 through the private sector investments. Based on our National Tourism Development Plan of 2016 to 2022, the Duterte administration aims to create 6.5 million jobs in the tourism sector in the next 5 years, or the equivalent of 14.4% share of tourism jobs. Ng otoridad ang isang high-ranking leader ng New People's Army na nakabase sa Southern Tagalog. Nakilala ang suspect na si Ernesto Samarita. Unay nagsinungaling pa ito hinggil sa kanyang pagkakakilanlan, ngunit kalaunay nalaman din ng mga pulis ang kanyang tunay na pangalan. Nahuli ito sa isinagawang military operation ng 2nd Infantry Division sa Batangas City.
Ang nasabing NPA leader ang umano'y sangkot sa Pico del Oro raid sa Nasugbu, Batangas. Nagsagawa po ang Presidential Communications Office o PCO ng konsultasyon sa iba't ibang grupo hinggil sa pagbabalangkas ng pulisiya sa social media. Layunin ng naturang aktibidad, kilalanin ang social media publishers at bumuo ng guidelines sa pagbibigay ng accreditation sa mga bloggers at sa mga social media practitioners. Ang detalye sa report ni Dayan Querer. Nasa halos 15,000 netizens ang bumoto ng oo sa katanungang dapat bang mag-implementa ng pulisiya ang gobyerno patungkol sa pagbibigay ng accreditation sa social media publishers para makapag-cover ng Malacanang events. Ang live poll na ito ay parte ng isinagawang #AllMediaPH, isang social media policy town hall meeting kasamang iba't ibang stakeholders. Layo ng town hall meeting na ito na ikonsulta sa publiko ang balangkas na social media policy ng pamahalaan na layong bigyan ng access ang bloggers na makapag-cover ng Malacanang events. Ayon kay PCOO Secretary Martin Andanar, ang planong pagbibigay ng accreditation sa mga social media publishers ay bunga ng naging request ng ilang mga social media bloggers kay Presidente Rodrigo Duterte. Early this month, in a meeting with a group of bloggers and social media supporters, the President gave the green light to their request of access to cover palace events. Ipanaliwanag naman ni PCOO Assistant Secretary Chris Ablan na maraming benepisyo kapag nabigyan ng accreditation ng isang blogger, kagaya ng on-site access sa press briefing at ang mapasama sa mailing list ng mga official press releases ng palasyo. Binigyang linaw naman ito na hindi sapilitan ang pagkuha ng accreditation. Accreditation is voluntary. We are not requiring people to accredit themselves. Ayon pa kay Ablan, hindi content regulation ang draft social media policy na ito. Dumalo rin sa okasyon si Presidential Spokesperson Secretary Ernesto Abella. Nakikita nito ang kahalagahan ng social media sa panahon ngayon. It is actually a new form of communications which has to be rightly recognized with its own integrity. Samantala, nakatakda namang ipresenta muli ng PCOO ang narebisang bersyon ng social media policy na bunga na rin ng isinagawang konsultasyon. Para sa PTV News, Dayan Querer. Once again, President Rodrigo Roa Duterte. So, in spite of your busy schedule to be here, from here on,